Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa usalli wa usallim ala rasulillahil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha po lamang. Nawang kanyang pagpapala ay mapasa kanyang sugo na siya ang pinili ng Allah Jalla wa'ala para sa lahat ng katauhan, ang mahabagin at ang mauwain sa kanyang mga kasamahan. Nawang pagpapala ng Allah ay pasa kanya, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang asawa at sa lahat na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa ating pakipagkita sa ating dakilang tagapaglikha. Dali po lang. Aking mga kapatid, walhamdulillah sa malamig na umaga na ito sa Sir Manal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan ng anumang kabutihan na naihanda ng Allah Jalla wa ala at ilayo sa anumang kasamaan. At higit sa lahat na tayo ay makapasok sa paraiso ng ating dakilang tagapaglikha. Insyaallah ta'ala sa umagang ito, ating pagsasaluhan ang isa sa mga pamagat ng ating paksa na kung paano natin pakikitunguhan ang ating sarili. Dahil alam po natin na ang mga pag-uugali na ginagawa natin o pinapakitungo natin sa ibang tao, ito'y nagpapakita ng ating personalidad. So dapat lamang na ang isang mananampalataya ay kanyang bibigyan ng pagpapahalaga kung paano niya pakikitunguhan ang kanyang sarili. Kaya sabayan niyo ako sa umagang ito na ating pag-aralan at insyaallah mabibigyan ng pahalaga ang paksa na ito. At aking hinihingi sa ating mga kapatid na sinumang makapagpapanood nito bilang pagpapaalala sa atin na huwag nating kaligtaan ang ating mga kamag-anakan, ang ating mga mahal sa buhay, higit sa lahat ang ating mga kapatid na mga mananampalataya na sa sino man na dumaranas ng sinasabi nating dilubyo, ang sakunang dumarating sa atin ay ating mapagtiisan. Insyaallah, tayo pa rin ay tuloy-tuloy na magpapasalamat sa Allah Jalla wa'ala at insyaallah kalulugdan po natin ito dahil alam natin na sa kabila nito, kung sadyang napakatindi ng hangin, ng ulan, nandiyan naghihintay ang pagsilak ng bukang liwayway. Ang pagsikat ng araw na maging tanda insyaallah ng bagong pag-asa, bagong buhay, at mga mainam na naihanda ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya bilang isang Muslim, tayo naniniwala na ang kaligayahan natin sa mundong ito at kabilang buhay ay naaayon sa pagsasanay natin ng ating sarili sa ating paglinis nito at ang ating pagdalisay tungo sa ikauunlad ng ating relasyon sa ating dakilang tagapaglikha. At alam rin natin sa kabilang panig na ang magdudulot ng kasamaan, kalungkutan, at kasiraan ay ang pagsasagawa natin ng kasamaan. Kaya itong lahat ay batay sa sinabi ng dakilang tagapaglikha mula sa banal na Quran, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sa katunayan, siya yaong magtatagumpay na kanyang nilinis ang kanyang sarili. Siya ay nagiging dalisay at malayo sa anumang kasamaan. At tunay na siya ay magiging talunan na siya ang sumisira ng kanyang sarili. Kaya ito ang naging katayuan po ng dalawang katangian na ito, na ang sinumang makapagdulot ng kabutihan sa kanyang sarili ay magtatagumpay. At ang sinuman na makagawa ng kasamaan sa kanyang sarili, walang pag-alinlangan na ito ay sisira sa kanya. Kaya dahil dito, ang Allah Jalla wa'ala sa Surah Al-A'raf
ay kanyang sinabi sa Banal na Quran, ayat number 40 to 42 mula sa Banal na Quran, Innal ladhina kadhabu biayatina Innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tunay na ang yaong mga nagpapasinungaling at tinalikuran ng aming tanda dahil sa kanilang pagmamalaki at pagmamayabang, hindi namin bubuksan sa kanila ang pintuan ng kalangitan at hindi namin sila papasukin sa paraiso. Nakasintulad ng isang kamelyo na siya ay mahihirapang papasok sa butas ng karayom. Ang halimbawa na binigay ng Allah Jalla wa Ala sa yaong mga taong tumalikod at taong nilayuan ng katotohanan, nakasintulad ng isang kamelyo na papasok sa butas ng karayom, at tunay na ito ay hindi mangyayari. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa kadhalika nadzil mujrimin, at tunay na ito ang aming mga kaparusahan na ipinagkakaloob sa mga taong makasalanan. Lahu min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. At tunay na sa sinasabi nating mga masasama, ipagkakaloob namin sa kanila ang higaan doon sa impyerno at impyerno rin na nakasilong sa kanila. Allahu Akbar. Kaya dahil dito, sa pagpapatuloy na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, wa kadhalika najzid thalimin. At ito ang aming ibibigay na parusa sa mga gumagawa ng mga kasamaan. Walladhina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. At sa yaong mga mananampalataya na gumagawa ng kabutihan at hindi namin sila pagkakalooban ng anuman maliban na lamang na ito ay ayon sa kanilang kakayahan. At sila yaong mananatili at papasok sa paraiso ng walang hanggan. Ito ang paghambing sa sinasabi nating katangian ng mga tao na sila ay nagsusumikap, na gumagawa ng kabutihan, na nakahanda ang hustisya ng Allah, ang paraiso para sa kanila. Samantala sa yaong mga tumalikod, tinalikuran ang paniniwala sa kaisa ng Allah Jalla wa Ala at pagsamba sa Kanya. Ang pagmamalaki, ang pagiging arugante, ang hindi pagsasabuhay ng katotohanan, tunay na nakahanda sa kanila ang mapait na magiging luklukan at maging tirahan ang impyerno. Nawa tayong lahat ay layo ng Allah Jalla wa Ala sa ganong katayuan. Sa kasunod na bahagi na kung saan ang mga ulama ay nagsabi hinggil sa bagay na ito ay sapat na magiging pangalaga ng Allah Jalla wa Ala na kaalaman kung wala ng ibang aya pa na ibinaba sa Banal na Quran. At ito yung Surah Al-Asr. Ang panahon na sinabi ng Allah Jalla wa Ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sa paglipas ng panahon, tunay na ang tao ay magiging talunan. Ya Allah, ilayo mo kami sa pagkakatalo at ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay. Maliban na lamang sa yaong mga naniniwala, tunay na gumagawa ng kabutihan at nagpapayuhan ng katotohanan at nagpapayuhan ng pagtitiis. Ito ay pinaliwanag ng mga scholar natin na kung saan kapag ito na lamang ang aya na ibinaba ng Allah Jalla wa Ala, ito'y sapat na tayo ay mapapangalagaan kapag ating isasabuhay ang katuroang ito. Kaya dahil dito, ito yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya na dapat tayo ay maniwala, gumawa ng kabutihan, magpapayuhan ng katotohanan at magpapayuhan ng pagtitiis. Ito ang ingredients o sangkap ng pagiging matagumpay sa mundong ito, insyaAllah, sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa Ala.
Sinabi pa ng Allah Jalla wa Ala sa hadith, sa hadith ng Sugo alayhi salatu wassalam. Ang hadith na ito ay pinahayag ng Allah Jalla wa Ala at pinaabot ng propeta alayhi salatu wassalam sa atin. Dahil alam natin na si Muhammad alayhi salatu wassalam ay hindi nangungusap ng sagana mula lamang sa kanya bagkus ito nagaling sa Allah. Ay dahil dito sinabi ng Sugo, kullukum yadkhuluna al-jannata illa man aba. At lahat kayo ay papasok sa paraiso maliban na lamang sa tumanggi o umayaw. Allahu Akbar. Isang napakalaking magandang balita sa atin na sa dila ng pinakamainam na tao tayo ay papasukin ng Allah sa kanyang paraiso maliban na lamang sa ayaw. Kaya dahil dito ang mga sahaba ay nagtanong, Ya Rasulullah, sino yung ayaw? Sabi ng Sugo alayhi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. At tunay na ang sino mang naging masunurin sa akin ay papasok sa paraiso, at ang sino mang umayaw, tinalikuran ang mga sunna ni Muhammad alayhi salatu wassalam, binaliwala ang katuruan ng Islam, tunay na siya yaong tao na kung saan ayaw pumasok at tinanggihan ng paraiso. Ito'y inulat ni Imam Bukhari na kung saan napakahayag ng sinabi ng Sugo alayhi salatu wassalam na ang paraiso ay matatamo natin kapag tayo ay sumunod sa Sugo alayhi salatu wassalam. At ito'y tanda na tayo ay minahal ng Allah dahil ginawa niya tayong tagasunod ng kanyang pinili at hinirang na propeta. Sabi ng Sugo alayhi salatu wassalam sa isang hadith na kung saan inulat ni Imam Muslim, kullu nas yaghdu fabai'un nafsahu pamu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Ang tao sa umaga ay siya'y nagtitinda ng kanyang sarili. Meron sa kanila na kanilang inaahon sa kaparusahan o nilibre nila ang sarili nila sa kaparusahan o kasamaan. O may mga tao na kung saan binabaliwala ang katotohanan. Ito'y pagpapahayag na kung saan na sa araw-araw nating pamumuhay ay maaring nagiging talunan o maaring magiging matagumpay. Kaya dahil dito, napakaliwanag ang katuruan ng Islam na ang pagiging masunurin sa Allah Jalla wa Ala, kagaya na lamang sinabi ng dakilang tagapaglikha, wa may yuti'u Allah wa rasula faqad faza fawzan 'azima. At tunay na ang sino man na maging masunurin sa Allah at sa kanyang sugo ay kanyang matatamo ang tunay na tagumpay, pinakamainam na tagumpay, at walang pag-alinlangan na ito ay ang paraiso. Kaya aking mahal na mga kapatid na Muslim, tayo'y naniniwala na ang paglilinis ng ating sarili, ang pagdalisay ng ating sarili, at pinapagandahan natin ng ating pananampalataya na ito ay sa pagsunod natin sa mga gawain ito, sa mga katuruan na ito, na ating gagampanan ang katuruan at ilayo natin ng tuluyan ang ating sarili sa anumang kasamaan. Kaya ang mga dumadating na kabutihan sa ating buhay, isa sa mga dahilan na ito, walang pag-alinlangan, na ang pinuno po rito ay ang kadakilaan ng Allah na siyang pinakamapagbigay. At ganun din pagkatapos ng katangian ng Allah Jalla wa Ala dahil sa ating pagsunod sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil ang Allah Jalla wa Ala ay nagmamahal sa mga taong gumagawa ng kabutihan at walang pag-alinlangan na ang mga sakunang dumarating ay nang dahil sa pagsuway natin sa ating dakilang tagapaglikha. Sa pagsira natin ng ating relasyon sa Allah Jalla wa Ala. Ay dahil dito, nasabi ng Allah Jalla wa Ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, sa surah number 11, verse 140 ng Banal Quran, sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayiat dhalika ad-dhikra lidh-dhakirin. Kaya dahil dito, gampanan nyo ang inyong pagsasala sa paglubog ng araw at bago pa sumikat ang araw. At tunay na ang mga kabutihang ating nagagawa ay bubura ng mga kasamaang ating nagagawa. Kaya sadyang napakasimple ang usaping ito, mga kapatid, na ang pagsusumikap natin sa pagsasagawa ng kabutihan,
tayo ay nabibigyan ng adipala at bumubura ng anumang mga kasamaan. Pakinggan pa natin ang sinabi ng Allah Jalla wa Ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. At tunay na ang kanilang mga puso ay nagkakaroon ng nagkakaroon ng sinasabi nating mga tuldok o nagkakaroon ng sinasabi nating tabon sa kanilang mga puso sa katotohanan. Dahil kapag isang tao ay nakagawa ng isang kasalanan, natutuldukan ang kanyang puso, kagaya na lamang sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito sa pagsasagawa nila ng mga kasamaang ito, nalalagyan ng itim at itim ang kanilang puso, at hanggang sa hindi na nila namamalayan na sila ay palayo na sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya aking mahal na mga kapatid, bilang isang mananampalataya, alam natin na sa hadith ng Sugo alayhi salatu wassalam, kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, innal mu'mina innal mu'mina ida adnab. Kapag ang isang mananampalataya ay nakagawa ng pagkakamali, kanat nuktatun sauda fi qalbi, ay nagkakaroon ng tuldok na itim ang kanyang mga puso. Fa in taba wa nazagha wasta'tab suqila qalba. Kaya dahil dito, kapag siya'y humingi ng kapatawaran, ito ay naglilinis ng kanyang puso. Wa in zadat hatta ta'laqa qalba. Kaya dahil dito, kapag siya'y patuloy at patuloy ng pagsasagawa ng kasalanan, ay tuloy-tuloy na natatabunan ang kanyang puso. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay tatanggalin natin ang kalawang ito sa pagsasagawa natin ng paghingi ng kapatawaran at pagsasagawa natin ng mga kabutihan. Kaya ang Sugo alayhi salatu wassalam ay nagbigay ng paalala sa atin. Nasabi ng Sugo sallallahu alayhi wasallam sa hadith ni Ahmad at-Tirmidhi at Al-Hakim na ito'y sahih, ittaqullaha haythu ma kunta. Matakot tayo sa Allah Jalla wa Ala saan man tayo naroon. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At susundan ng mabuti ang mga nagagawang kasalanan. Ibig sabihin, ang nagagawa mong kasalanan ay gagawa ka ng kabutihan upang ito ay buburahin at makipagtungo, makipag-ugali sa iyong kapwa-tao ng may mainam na pakikitungo. Kaya ang tinutukoy po rito sa hadith na ito ay ang responsibilidad ng tao sa kanyang dakilang tagapaglikha na dapat siyang magiging makajus. Paano? Nagagampanan niya ang kanyang mga ipinag-uutos ng Allah Jalla wa Ala sa kanya at iwasan niya ang anumang may ipinagbabawal. At ganoon din sa kanyang kapwa-tao ay makikitungo siya. At ito ang karapatan ng kanyang kapwa-tao sa kanya. Kaya dahil dito sa mga gawaing mainam na pakikitungo, ang pagiging mapagmahal, ang maunawain, ang maging mabait, ay maging dahilan na ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao ay magiging makatotohanan at magiging mabiyaya. Kaya dahil dito, bilang isang mananampalataya, palagian natin inalala ang palagiang pagsasagawa ng kabutihan. Dahil inaalala natin na sa susunod na araw ay darating na kung anong dumating sa mga nauna sa atin, sa anumang pamamaraan ay babawiin ang ipinagkaloob na buhay. Hindi natin alam, sa isang sakuna, sa isang aksidente, o maging tayo ay nasa loob ng pamamahay dahil walang pag-alinlangan na ang kamatayan ay talagang darating sa atin. Kaya dahil dito, ating bibigyan ng pag-asa ang ating sarili sa pagiging masunurin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang mga bagay na ito na magdadalisay ng ating sarili ay ang mga sumusunod na ating pag-usapan. Una, ang palagiang
paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y nangahulugan ng pagpigil ng kasamaan, pagpigil sa pagsuway sa ating dakilang tagapaglikha. At kaagad-agad kung anuman ang ating nagagawa ay ang ating kasusuklaman, ang nagagawa nating mga kasalanan at hindi na natin balikan pa muli. Ito ang katangian natin dahil ang katangian ng mga tao, sila binibigyan ng gantimpala, biyaya ay magpapasalamat. Sila ay binibigyan ng pagsubok ay maging mapagtiis. At sila ay nakapagsagawa ng pagkakamali, sila ay hihingi ng kapatawaran. Ito ang katangian ng tunay na mananampalataya. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa Ala sa Surah As-Saf ayat number 8 ng Banal na Quran, sinabi ng ating dakilang tagapaglikha, Ba'dha a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ay min Surah Tahrim, chapter 61, na verse 8 ng Banal na Quran. Surah Tahrim, chapter 66, ayat number 8 ng Banal na Quran. At ito'y sinabi ng Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhalladhina amanu, na-address po sa iyo bilang isang mananampalataya. Tubu ilallah, at humingi kayo ng kapatawaran sa Allah Jalla wa Ala. Taubatan nasuha, ng totoong paghingi ng kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum. At dahil dito, ito'y maging dahilan na kayo ay patatawarin ng iyong dakilang tagapaglikha sa inyong mga pagkakasala. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. At dahil dito, kayo ay papasukin ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang paraiso na kung saan may ilog na dumadaloy. Kaya ito ang una sa mga nagagawa nating kabutihan sa ating sarili ay ang paghingi ng kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. Bagamat halimbawa sa pagising ay ang pag-istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang paghingi ng kapatawaran dahil ito'y katangian ng sugo alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito Allah Jalla wa Ala nagsabi sa Surah Nur, ayat number 31, bilang pinahayag niya rin sa lahat ng sangkatauhan. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Magbalik loob kayo lahat sa Allah Jalla wa Ala o kayong mga mananampalataya upang kayo ay magiging matagumpay. Kaya sadyang napakadali ng sinabi ng Allah Jalla wa Ala na ang paghingi ng kapatawaran ay dahilan ng iyong pagtagumpay maging sa mundong ito at ganon din sa kabilang buhay. Dahil ang sugo alayhi salatu wassalam sa hadith ni Imam Muslim na ang propeta alayhi salatu wassalam nagwika, Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawm 100 marra. Dahil ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah Jalla wa Ala sa isang araw, sa 100 bisis na paghingi ng kapatawaran. Kaya kung siya ay pinakamainam na tao, ang kanyang nakaraan at kanyang dumating na kasalanan ay pinatawad ng Allah Jalla wa Ala, na siya ay tuloy-tuloy pang humihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalong-lalo na tayo ay nakagawa ng kasalanan at hindi natin alam kung saang kasalanan ang pinatawad ng Allah Jalla wa Ala. Kaya dahil dito ang pagbabalik loob, palagian sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam na inulat ni Imam Muslim, Man taba qabla an tatlu'ah ash-shamsu min maghribiha taballahu alay. At ang sino man na humingi ng kapatawaran sa Allah Jalla wa Ala hanggat ang araw ay sumisikat pa sa kanluran, ay sumisikat pa sa silangan. Ibig sabihin, darating ang araw na sisikat sa kanyang nilulubugan, sa kanluran, at wala ng kapatawaran. Kaya hanggat ang araw ay sumisikat pa sa kanyang sinisikatan, dahil magiging baliktad sa isang pagkakataon na ito'y tanda na darating ng araw ng paghukom, wala ng kapatawaran sa araw na iyon. Kaya dalian natin, tayong lahat ay hingi ng kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. Nasabi ng sugo alayhi salatu wasalam sa paghingi natin ng kapatawaran, na kung saan ang Allah Jalla wa Ala
ay higit na nagiging masayahin kaysa sa isang kwento na sinabi ng propeta alayhi salatu wassalam sa isang tao na siya ay naglalakbay at sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam, lillah ashaddu farahan bitawbati abdihil mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu alayha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqada wa qad dhahabat. Ang Allah Jalla wa Ala ay higit na nasisiyahan sa isang kwento na ito. Sa isang tao na kung saan isang mananampalataya na siya ay naglakbay sa isang disyerto at dala-dala niya ang kanyang pagkain, nakalagay sa kanyang kamilyong sasakyan at magkagano na lamang dahil sa kanyang pagod, nandun ang kanyang mga gamit sa kamilyo at siya ay nagpahinga at noong siya'y nagising, fatalabahata adrakahu kaya ito ay hinanap niya. Nawala ang kanyang gamit at hanggang sa siya ay nagkakaroon ng sinasabi nating uhaw at sabi niya sa kanyang paghanap ay babalik na lang ako doon sa lugar na hihintay ako ng aking kamatayan. Sabi niya hanggang ako'y mamatay. At nilagay niya kanyang ulo sa kanyang higaan at naghintay ng kamatayan. Subalit, dumating ang oras kung saan siya nagising. At nandyan sa kanya ang kanyang sinasakyan, ang kanyang pagkain at kanyang inumin. Dahil sa kanyang tuwa ng taong ito, falillah, ashad, farahan bitawbatil abdil mu'min min hada birahilati wasadati wasade. Kaya dahil dito, ang Allah Jalla wa Ala ay lubusang nasisiyahan kaysa higit pa sa tao na kung saan noong siya'y nagising at kanyang nadatnan ang kanyang kamelyo at ang kanyang pagkain. Kaya dahil dito, ito ang kasiyahan ng Allah kapag tayo'y magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang kanyang nasabi? Anta abdi. Ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Rab, ako ang iyong Panginoon. Dahil sa kanyang sobrang tuwa na dumating sa kanya at naibalik sa kanya ang kanyang kamelyo. Ang Allah Jalla wa Ala ay higit na nasisiyahan sa kasiyahan ng taong ito sa mga taong nagbabalik loob sa ating dakilang tagapaglikha. Pangalawa mga kapatid, dapat tayo maging maingat at mapagmasid sa ating mga sarili. Palagi ang titingnan natin kung ano ang maidudulot na kabutihan natin sa ating kaluluwa. Dahil alam natin na mayroong nakabantay sa atin, alaykum hafidin, kiraman katibin, na sila ay nagbabantay, ang mga anghel na ito sa ating tagiliran, na sila ay nagtatala ng ating mga nagagawa, ating nakikita, ating mga sinasabi. Kaya dahil dito dapat nating unawain na sa bawat minuto ng ating buhay ay walang anumang sikreto maliban na lamang na ito ay naitala. Kaya dahil dito ang tao ay hukuman ng Allah Jalla wa Ala sa anumang kanyang ginawa. Kaya dapat unawain na ang ganitong katangian ng dakilang tagapaglikha ay naaayon sa kanyang kapangyarihan at pagiging perfecto ng kanyang kaharian. Subhanallah. Walang isang salita, walang isang kisap mata na hindi nalalaman ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya kapag ganito ang ating katangian, ay palagian nating maalala ang ating dakilang tagapaglikha. Dahil ito ay magdudulot ng dawa ng gamot sa ating mga sarili, ang pag-alala sa Allah Jalla wa Ala. Kaya pagmasdan natin palagian kung ano ang ating naipupunla para sa ating kaluluwa sa kabilang buhay. Hindi yung pamamatyagan natin ang ibang tao at sila ang nababantayan natin, bagkus ang ating mga sarili ating babantayan kung ano ang ating nagagawa. Dahil dito, may nakita akong isang nakasulat sa isang wall at nasabi, Dhikrullah dawa.
Dhikrun nas, da. Ang pag-alala mo sa Allah Jalla wa Ala ay magiging gamot dahil sabi ng Allah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. At hindi ba na sa pag-alala sa Allah Jalla wa Ala ay magkakaroon ng kasapatan, kapayapaan ng iyong puso. Dhikrun nas, da. At ang pag-alala mo sa iyong kapwa-tao, palagian mo siyang, sabihin na pag-alala na siya iyong napag-usapan, ito ay namima, ito ay giba, paninirang puri. Kaya dahil dito ating layuan upang tayo ay magtagumpay. Dahil dito sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kaya dahil dito, sino pa ba ang sadyang mainam sa kanyang pananampalataya na kanyang isinuko ang kanyang buong sarili sa Allah Jalla wa Ala at gumawa siya ng kabutihan. Kaya ma-develop sa ating sarili ang sinasabi nating palagiang ihsan, na matatamo natin ang palagiang nag-iisip tayo na ang Allah ay nakamasid sa atin. Kaya dahil dito nasabi ng sugo na kanyang binigyan ng definition ng ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ang ihsan, ang mataas na uri ng katangian ng isang mananampalataya na siya ay gumagawa ng mga gawain na para bagang nakikita niya ang Allah. Titingnan mo kapag nandyan ang mudar mo, nakikita mo siya. Subalit, fa in lam yahum lahu yara. Subalit hindi natin siya nakikita ang Allah Jalla wa Ala. Fa innahu yarak. Subalit siya nakakita sa iyo. Kapag ito'y may tutubo sa ating mga sarili, ano kaya ang mangyayari sa ating mga gawain? Hindi ba na ating dapat painamin dahil ating nalalaman na ang gawain natin na ito yaong madadala natin sa kabilang buhay na maging dahilan ng awa at habag ng Allah Jalla wa Ala pagkatapos ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya dahil dito, mga kapatid, sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa surah, chapter 31, surah Luqman, ayat number 22, na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, wa may yuslim wajhahu ila Allah. At sino man na sumuko ng kanyang buong sarili sa Allah Jalla wa Ala, wa huwa muhsin, at siya ay nagiging makatarungan na gumawa ng mga kabutihan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, at siya ay nakahawak sa pinakamatibay na dapat hahawakan. Kaya mga kapatid, dapat isalang alang ng Allah Jalla wa Ala, kanyang sinabi, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. At dapat malaman ng Allah Jalla wa Ala ay nakakaalam ng anumang sa iyong sarili. So dapat natin siyang katatakutan. Sabi pa ng Allah Jalla wa Ala sa surah Qasas, ayat number 19 mula sa banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa rabbuka ya'lamu ma yukinnu suduruhum wa ma yu'linun. At alam ng Allah Jalla wa Ala kung ano man ang kinikimkim ng inyong mga puso at anuman ang kanyang hinahayag. Kaya maging totoo po tayo dahil wala tayong maitatago sa ating dakilang tagapaglikha. Na ang kasunod, mga kapatid, ay ang katangian ng isang mananampalataya na dapat ay bago nating harapin ang hukuman ng Allah, bago tayo susuriin, ay suriin natin, kwentahin natin ang ating mga sarili. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bago pa man dumating ang gabi, ay kanyang kinukuha ang kanyang paa at sinasabihan niya, paa, saan ka ba pumunta? I mean, ang paa. Nalintulad ko ang aking kamay sa paa. Saan ka pumunta at ano bang ginawa mo? Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. So sulitin nyo, kukwentahin nyo ang inyong mga sarili bago kayo huhukuman sa hukuman ng Allah Jalla wa Ala. Kaya ang isang Muslim ay umaga at gabi ang kanyang pagsusumikap upang kanyang matamo ang kabilang buhay na kanyang pinagsusumikapan na siya ay magiging kwalifikado na maging tauhan ng paraiso, na siya ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, naging maingat siya na kanyang pinapahalagan palagian ang kanyang pagsasagawa ng kabutihan na ito ay nanggaling sa dalisay na kaalaman at ito'y pinamumunuan ng pinakamainam at mataas na uri ng kaalaman ng tauhid. Kagaya ng isang negosyante. Sa buong maghapon ay tinda lang ng tinda, hindi niya ba titingnan kung siya ay may kita o kung siya ba ay talunan? Kagaya ng isang mananampalataya.
Sa isang negosyante, kapag siya ay natalo, nalugi, naghahanap siya ng paraan upang kumita. Sa isang mananampalataya, kapag nakita niya na siya ay nakagawa ng kasamaan, siya ay hihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang kasusuklaman ang gawaing yaon. Kanyang hihingian ng kapatawaran at gagawa siya ng maraming kabutihan upang kanyang mababayaran. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, dapat isa lang alang na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, ba'dha a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah Jalla wa Ala at titingnan nyo kung ano ang inyong naipupunla para sa inyong kinabukasan. At matakot sa Allah Jalla wa Ala, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakamasid sa anumang inyong ginagawa. Wattandur nafsun ma qaddamat ligan. Titingnan mo kung anong inyong naipupunla sa mga kabutihan na darating sa araw na yaon. Ang araw na yaon na iyong pinaghandaan ay ang araw na kung saan wala ng trabaho at hisab na lamang. Ang mundong ito, tayo ay nagtatrabaho at wala pang hisab. Hindi pa tayo susulitin habang sa mundong ito. Samantala sa kabilang buhay ay wala ng trabaho at tayo ay susulitin at kikwintahin. Kaya habang may pagkakataong pang gumawa ng mga gawain upang tayo ay may kikwintahin sa araw paghukom, tayo ay pinagkalooban ng Allah Jalla wa Ala ng kabutihan sa mundong ito. Kaya sabi ng Allah, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kaya magbalik loob kayo sa Allah Jalla wa Ala, kayong lahat ng mga mananampalataya upang sa gayon kayo ay magtatagumpay. Ang pang-apat ay ang pagsusumikap ng sinasabi nating labanan ang ating sariling pagnanasa, ang sariling layaw, dahil alam po natin na ang ating pinakamalaking kalaban, isa doon, si Shaitan, at ang ating sarili na sumusunod sa sarili niyang kagustuhan, sariling kasamaan. At itong nangyari sa ngayon mga kapatid, ang ating panunood ng ating mga videos na kung saan, Allahumma musta'an, patawarin tayo ng Allah Jalla wa Ala. Walang isa sa atin dito na masabi nating ako'y naging malinis, maliban na lamang sa iyaong ginabayan at pinatnubay ng Allah Jalla wa Ala. Dahil dito ang isang tao ay talagang masabi nating na-inclined ang kanyang sarili sa pagsagawa ng kasamaan. Maliban na lamang sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, sa surah Yusuf, ayat number 53, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu. At hindi ko masasabi na ang aking sarili ay hindi ko sisihin. Ang sarili natin ay may sarili siyang pagnanasa, sariling layaw. Kaya ang bawat isang tao sa atin ay mayroong inclination sa pagsagawa ng kasamaan. Kaya ating hingi sa Allah Jalla wa Ala na ating mapaglabanan na tayo ay magmamahal ng ating sarili ng lubusan sa pagsasagawa natin ng kabutihan. Kaya ang ating mga sarili, mga kapatid, ay naitayo yan sa sinasabi nating pagiging kalmanti lamang. Ibig sabihin, palaging pabaya at gusto nating kaluwagan. Nanais ito na palaging free time na lamang. Kaya gusto niya palaging bibigyan ng kasiyahan daw ang kanyang sarili. Na siya ay lumalayo sa sinasabi nating pagsagawa ng kabutihan. Subalit kung siya ay nabibigyan ng patnubay ng Allah Jalla wa Ala, tunay na kabaliktaran ang mangyari na sa kanyang oras at mga minuto at segundo, siya ay magsusumikap na kanyang magagampanan ang utos ng kanyang dakilang tagapaglikha at paglabanan ang kanyang sariling pagnanasa. Kaya sa umaga pa lamang, kanina na napakalamig, nandyan tayo sa unang gira na nangyari. Ang First World War sa historya ng iyong buhay bawat umaga ay ang pakikipaglaban mo kay Satanas. Na ikaw ba'y bumangon, nagsagawa ng wudu, nagsagawa ng dhikr, nakapagbasa ba ng Quran, at higit sa lahat nakapagsagawa ng pagsasala. Kaya dapat dahil dito, ihanda natin ang ating mga sarili na ating maipagtanggol laban sa unang laban higit na sa panahon ng taglamig sa ngayon. Kaya siya ay mayroong determinasyon na kanyang mapapahalagaan ang kanyang sarili, na ang kanyang sariling layo at kanyang kagustuhan ay kanyang matatalo. Nais niya na ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay
ay magkakaroon ng kasaganaan at biyaya ng Allah Jalla wa'ala. Kaya mangyari po rito ay kanyang isasakripisyo, ang sarap ng kanyang tulog, ang sarap ng papanood ng kanyang mata, ang pinapakinggan ng kanyang tainga, at anumang mga kasamaan na kanyang tinatalikuran at pinipigilan ang kanyang sarili sa anumang kasamaan. Kaya siya ay nagsusumikap upang sa gayon siya ay matatawag na isang Muslim, tunay na alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito sa mga nagsusumikap na gumawa ng mga kabutihan at kanilang kinakalaban ng kanilang mga sarili, sabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Al-Ankabut, na sabi ng dakilang tagapaglikha, ayat number 69 mula sa banal na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. At ang yaong mga nagsusumikap para sa kanilang sarili, alang-alang sa Allah Jalla wa'ala, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ muhsinin. Tunay ng Allah Jalla wa'ala ay nandoon sa yaong mga gumagawa ng kabutihan. Kaya mga kapatid, alam natin na tayo ay pansamantala. Tayo ay sinasabi natin na tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Kaya dahil dito nasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, kun fi dunya ka'annaka gharib o abir sabil. Kaya dapat mong isipin na ikaw sa mundong ito ay isang manlalakbay, o ikaw isang strong hero at manlalakbay po lamang. Kaya dahil dito, maging ang sugo, alam natin na siya ang pinuno na dapat nating titingnan sa pagsasagawa natin ng ating tungkulin sa Allah Jalla wa'ala. Kaya noong nangyayanig na ang kanyang mga paa sa kanyang pagsasagawa ng ibada, sa kabila ng lahat na siya ay lumalayo sa kasamaan at nangunguna sa anumang kabutihan, sinabi niya sa kanyang mga alasawa na inipon ni Imam Bukhari at Muslim, nung siya tinanong, Ya Rasulullah, bakit ginagawa mo ang gawain ito? Anong sinabi ng dakilang sugo? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. At hindi ba na ako'y magpapasalamat sa akin, na ako ay magpapasalamat sa kanya na ginawa niya ito sa akin, na ako'y kanyang tunay na nagiging alipin. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, ang isang mananampalataya sa ating pagsusumikap mga kapatid, reminders ko sa aking sarili, ang palagiang pagbabasa ng banal na Quran, ang palagiang pagdidikar sa Allah Jalla wa'ala, ang palagiang pagbibigay ng nasiha, ang pagsusumikap na makapagbigay ng payo at tulong sa inyong kapwa-tao. Si Abu Darda radhiyallahu anhu, sabi niya, kung hindi lamang sa tatlong bagay na ito ay ayaw kong maninirahan sa mundong ito. Tatlong gawain. Kahit isang araw ay ayaw ko ng mundong ito kung hindi lamang dahil sa tatlong ito. Una, sabi niya, ang pagiging mararamdaman ang uhaw ng dahil sa Allah Jalla wa'ala sa panahon ng tag-init. Dahil sa panahon na iyon ay napakasarap ng kanilang pag-aayuno sa kabila ng lahat na ang ating lalamunan ay naghahanap ng tubig sa mainit na panahon. Sabi niya, sa panahon ng tag-init ay ninais ko na maramdaman ang aking lalamunan ang uhaw. At sa kalagitnaan ng gabi, sa sarap ng tulog ng mga tao, sa panahon ng taglamig, na siya ay nagpapaterapa. At ang kasunod, na nais kong umupo palagian, na pipiliin ko na ang mga taong may matatamis na dila ng kanilang salita ay mula sa Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wassalam, ito'y mas mainam sa akin kaysa sa upo ako sa mga matatamis na prutas, ang pag-upo ko kasama ng mga ulama. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, kung inyo nakikita lamang si Omar radhiyallahu ta'ala anhu, sila ay nagpapaindisan ni Abu Bakar sa mga kabutihan at nalaman natin na sinabi ni Omar sa isang pagkakataon, hindi ko na kayang malalampasan si Abu Bakar. At sa isa pang katayuan, mahihirapan ang pangalawang khalifa dahil hindi niya matutumbasan ang ginawa ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Alam natin na sa isang pagkakataon na ibinigay ni Omar ang kanyang kayamanan, na sabi niya, ako na ang pinakamalapit sa Allah at sa kanyang sugo. Ya Rasulullah, ito ang kalahati ng aking kayamanan at iniwan ko ang kalahati para sa aking pamilya. Allahu Akbar. Ito ang katangian ni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dumating si Abu Bakar, Ya Rasulullah, ito ang lahat kong kayamanan
at ang Allah at ikaw ang iniwan ko sa aking pamilya. Nasabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala nung hindi ko kayang papantayan si Abu Bakar sa kanyang kabutihan. Kaya dahil dito na kanyang nasabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na kanyang binigyan ng parusa ang kanyang sarili nung isang pagkakataon na miss niya ang pagsasala sa jamaah ng Salatul Asar dahil sa mahalagang bagay na kung saan siya ay may inaasikasong gawain. At siya dahil dito, dahil alam niya na ang pag-iwan ng jamaah ay kasintulad na nawalan ka ng kayamanan at ari-arian. Kaya dahil dito, si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dahil sa pag-iwan niya iwanan niya ng hindi niya sinasadya, ay nagbigay siya ng lupa bilang kabayaran sa kanyang pag-iwan ng Salatul Jamaah sa isang Salatul Asar, na ito ay naghalaga ng 200,000 dirhams. Ibinigay niya sa daan ng Allah Jalla wa'ala. Kaya dahil dito, nung si Abdullah bin Umar, ang kanyang anak, kapag sila ay na-miss ang kongregasyon na Salatul Asar, ang kanilang buong gabi bilang parusa sa kanilang sarili upang mababayaran ang gawaing iyon ay tumatayo sa buong gabi. Kaya dahil dito, nasabi ni Abdullah bin Umar, na anak ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nadili ang kanilang Salatul Maghrib hanggat sa nakita nila ang dalawang bituin. Ibig sabihin na papasok na ang Salatul Isya. Kaya dahil dito, pinalaya nila ang dalawang alipin sa kabayaran ng kanyang nagagawang pagkakamali. Pagkakamali sa kanya dahil malapit na at papasok na ang sinasabi nating oras ng Salatul Isya at na-delay ang kanyang Salatul Maghrib. Subalit sa ibang tao sa ngayon, pangiti-ngiti lang at wala namang problema hanggang tayo nagsasala. Maraming tao hindi nagsasala, samantala tayo nakapagsala pa. Ito ang kanilang katangian. Subalit sa mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum at matutuwid na tao, ito ay isang uri ng kasalanan na dapat bibigyan ng kabayaran. Kaya dahil dito si Ali radhiyallahu anhu ay nagsabi, O Allah, kahabagan mo ang mga tao na kahabagan mo ang mga tao, Ya Allah, na kanilang iniisip na akala nila sila ay hindi nagkakasakit. Kahabagan mo sila. Dahil sila ay hindi nagsusumikap na pagagandahin ang kanilang kaluluwa. Kaya ang paningin nila sa tao na kung saan may sakit na hindi nagpapahalaga sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa. Kaya dahil dito si Uwais al-Qarn, na rahimahullah, siya sa kanyang pagdudua, sa kanyang pagruruko, ay kanyang naisagawa ang pagruruko sa buong gabi, sa kanyang pagruruko, na kung saan sa isang gabi, sa kanyang pagruruko, iyon ang bahagi ng napakahaba niyang pagsasala. Ibig sabihin yung ruko niya ay sadyang napakahaba. At ang sunod naman na gabi ay ang kanyang pagpapatira pa, ang kanyang sujud. Ito ang kanilang gawain upang sila ay mapapatawad at kalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya aking mahal mga kapatid, ang mga salafus salih sa kanilang kapanahunan, kapag sila'y umabot na ng 40 anyos, 40 years old, Allahu Akbar, ay kanilang inaayos na ang kanilang tulugan sa gabi. At sabi nila na dito na nagsimula ang buhay. Dahil hindi na alam kung anong kasunod. Kaya katiting ang kanilang pagiga sa kanilang higaan at ang kanilang panalangin at ang kanilang pagsusumamo sa Allah Jalla wa'ala ay sadyang napakahaba. Si Marsuk, ang kanyang asawa ay nagwika na sila ay si Marsuk ay isa sa mga estudyante ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, na sinabi ng kanyang asawa na si Marsuk ay hindi mo makikita maliban na lamang na ang kanyang paa ay namumula na sa pagtayo niya sa gabi. Na ang kanyang asawa ay nagwika na kapag ako ay tatayo sa kanyang tabi, ako ay upo sa kanyang tabi, at siya'y nakatayo, ako ay iiyak ng iiyak dahil sa aking habag sa kanya sa sobrang haba ng kanyang pagtayo. Para bagang ang kasunod na oras at minuto ng kanilang buhay ay darating na ang tagakuha ng kamatayan.
Nawa ito'y isang paalala sa atin at bagamat ito ay dinadahan-dahan natin na gusto kong ipaalala sa aking sarili mga kapatid dahil ang aking labi, ang aking dila ay sadyang napakalapit sa aking tainga na gusto kong ipapaalahanan ng aking sarili dahil nakita ako na walang higit na mas makasalanan kaysa sa aking sarili dahil alam ko ang aking sarili kaya ako'y humihingi ng tulong at habag ng Allah na padalin sa atin ang mga kabutihan at ilayo sa atin ang anumang mga kasamaan. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naway ma-share natin ang paalalang ito at ito'y paalala sa mga sarili natin na tayo yaong natatakot sa araw na kung saan walang maitutulong na kayamanan at mga anak maliban na lamang sa ang pusong na darating na siya ay nagsusumikap alang-alang sa Allah. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.